Ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay isinulat ni Sarah C. Cagatiga at iginuhit naman ni Juno Abriero. Ang pamagat ng ating kwento ay fire o sunog. Isang araw, nagkaroon ng malaking sunog sa kalapit barangay nila Gino. Nakakita siya ng maitim at makapal na usok. Nakarinig din siya ng tunog ng Wiiw! 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 Nagtaka siya. Saan kaya nanggaling yon at ano ang tunog na iyon? Nang biglang pumasok ang kanyang nanay sa kanyang silid. Gino! Gino! Halika! May sunog! May sunog! At sila'y lumabas ng bahay. Nakita nga nila, paglabas ng kanilang bahay, ang daming taong nagkakagulo. May mga daladalang bag, may daladalang gamit, yung iba buhat-buhat yung kanilang mga electric fan at iba pang appliances. Makalipas pa ang ilang oras, nang maapula na ang sunog, may nakita siyang isang pusa na may mga kasamang kuting. Nakakaawa sila, tila sila ba ay nasunugan din. Kaya ito ay dali-daling kinuha ni Gino at dinala sa lolo niya para alagaan at pakainin. At nung sumunod nga na araw, dahil sa sunog na nangyari dito, nagkaroon ng paglulunsad ng pagpupulong ang munisipyo upang bigyang impormasyon ng mga tao ukol sa sunog. Pumunta sina Gino, kuya at lolo sa munisipyo para dumalo sa isang pagpupulong tungkol sa kung paano maiiwasang magkasunog. Puno ng mga tao ang munisipyo. Hinanap at binasa ni Gino ang mga karatula sa paligid. May nakita siyang exit at entrance. May nakita rin siyang fire extinguisher o yung pamatay ng sunog. Nakita niya ang isang mapa sa silid. Lumapit siya roon at binasa iyon. Narito tayo ngayon, Gino, sabi ni kuya habang itinuturo ang isang sulok malapit sa pintong labasan. Nakita ni Gino sa entablado si Fire Chief Lopez. Binisita na noon ni Fire Chief Lopez ang kanilang klase. Nagbahagi ito tungkol sa mga dapat gawin upang maiwasan ang sunog o makaligtas kapag may sunog. Una, kailangang may kasama kayong higit na nakatatanda sa inyo. Ikalawa, mag-ingat kapag may hawak na posporo, kandila, o iba pang bagay na madaling magliyab. Ikatlo naman, huwag harangan ang daan palabas. Siguruhing nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan, mga linya ng kuryente, at mga kasangkapan sa bahay, sa paaralan, at sa mga komunidad. Maglaan ng isang lugar na bukas at walang anumang bagay na madaling mag-apoy para sa mga naninigarilyo. Sinupin o itago ang mga bagay na madaling magliyab. Bantayan ang panahon lalo na kapag tag-init at mataas ang temperatura. At huli, maglatag ng mga pamamaraan at patnubay para sa impormasyon, paglikas at mga kailangang gawin agad-agad. Dagdag pa ni Fire Chief Lopez, sinabi na namin sa kapitan ng barangay na linisin yung mga damuhan at maglagay ng mga babala patungkol sa sunog. Ang iba pang bumbero ay namahagi ng mga tarheta sa mga tao. Tumabi si Gino sa kanyang lolo para makita kung ano ang iyon. Alam na natin ngayon kung ano ang gagawin para maiwasan ang sunog at paano makahihingi ng tulong kung sakaling magkasunog. Ngumiti si kuya kay Gino. Pagka-uwi nila, nag-usap pa sina Gino, kuya at lolo tungkol sa kung paano maiiwasang magkasunog at kung paano makaligtas kung sakaling may sunog na. Sumunod tayo sa mga patnubay para maging ligtas tayo, sabi ni nanay. Alamin natin
kung nasaan ang mga susi sa bahay at ang mga pintong pwedeng daanan palabas. Sabi naman ni Kuya. Dapat titingnan ko yung mga kawad ng kuryente natin. Bukas ng umaga ha, sabi naman ni Lolo. Hindi na ako pupunta sa mga damuhan sa labas ng village natin, ang sabi ni Gino. Muli, ang kwento natin ngayon ay isinulat ni Zara C. Dagatiga at iginuhit naman ni Juno Abreu. Sana marami tayong natutunan upang maging ligtas sa sunog o maiwasan nating magkaroon ng sunog. Paalam!